Samantala, eto mga ka-RSP, nakakalungkot po pero dumarami pa rin ang mga kaso ng animal cruelty sa bansa. Nakakadurog po ng puso ang mga pang-abuso sa mga hayop na kalimitan ay makita pa po natin sa social media. Bago po natin pag-usapan ng tungkol sa animal cruelty, panoorin po muna natin ito. Pamilya na ang turing natin sa ating mga alagang hayop. Kung minsan pinapakain rin natin pati ang mga asong gala at pusang ligaw sa kalsada. Pero sa kabila ng pagmamahal ng iba, may mga tao pa rin nananakit sa kanila. Boss, yung pusa nahirapan! Boss! Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Ano? Ano? Bakit pinapahirapan mo? Libo-libong kaso ng karahasan sa mga hayop ang naitatala sa Pilipinas bawat taon. Iba't ibang uri ng pang-aabuso, mula sa paggutom at kapabayaan hanggang sa pananakit at pagkatay na ginagawa ng mga walang awang sibilyan. Ang Golden Retriever dog na si Kilua na sinilid sa sako at pinatay. Aso sa Negros Occidental na ginawang target ng darts. Pusang si Ken na inatake ng isang lalaki sa kalsada. At ang pusang kinaladkad ng tricycle ay ilan lamang sa mga biktima ng animal cruelty. Hindi laruan ng mga hayop. Sila'y may buhay rin at dapat maprotektahan. Ano nga ba ang batas laban sa animal cruelty? Ano ang parusa nito? At paano tayo makatutulong na wakasan ang karahasan laban sa mga hayop? Alamin natin ang sagot dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Attorney Heidi Marquez Caguiwa, ang Program Director ng Animal Kingdom Foundation. Magandang umaga po, Attorney Heidi. Magandang umaga po sa inyo, Sir Noel. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Diana. Alright, Attorney Heidi, ano nakakadurog talaga ng puso yung mga nakita natin ng mga nangyaring animal cruelty dito sa ating bansa? Now, ano po ba ang nasasabi ng ating batas patungkol po dito sa animal cruelty? Ang animal cruelty po kasi ay ipinagbabawal ng ating batas or ang sa animal welfare or ang RA 8485 as amended. Sinasabi po dito ng pagmamaltrato, pananakit ng hayop ay pinagbabawal at pwede kang maparusahan ng kulong o fine na minamandato po ng ating nasabing batas. Batay po sa inyong record, saan po ba madalas nangyayari itong animal cruelty? Sa kalsada ba o yung may inaalaga ang mga hayop? Naku, sarit-sari po yan. Pwede yan mangyari sa kalsada, pwede pong mangyari yan sa loob ng bahay, sa mga animal facilities and even government facilities po, katulad ng ating mga pounds. So, ano po yung sa inyong monitoring? Ano yung kumbaga worst case na nangyari patungkol sa animal cruelty? Para sa akin po kasi ang aming core program or core campaign ay ang tinatawag po nating End the Dog Meat Trade. Para po sa akin, ang pinakamalalang cruelty po na akin po talagang na-witness or na-experience ay yan pong pangangalakal ng aso para po gawing itong pagkain. Hanggang ngayon, meron pa rin po tayo. Ang tawag po namin dyan ay dog meat trade or askalakal. Yun po yung cruel po ito dahil nga po yung how humans exposes the animals to cruelty, from handling, from killing, from the transport. Nandyan po lahat talaga yung form of cruelty. Kung madi-describe ko lang po sa inyo how difficult, how cruel the dogs are being treated, from exhaustion, from overcrowding, yun po tinatawag na halos wala na silang mahinga. That's how they are being treated po in a dog meat trade situation. Oo. So kung ganyang situation ang dinaranas ng ating mga alagang hayop, ano kaya ang sinasabi sa batas, yung Animal Welfare Act, kaugnay dyan? Kaya po tayo nagkaroon ng Animal Welfare Act kasi kailangan po talaga nating magkaroon ng consciousness that animals are sentient beings, they are live animals, they have feelings. Kaya sabi ng batas,
bawal ang pagmamaltrato, pang-aabuso ng ating mga hayop, kahit ano pong hayop yan. Bawal ang pagpatay, no, ng hayop. Actually, the law even says that killing of animals is prohibited. Of course, exempted po dito yung mga tinatawag po nating food animals. But even in the killing of food animals, humane methods are prescribed by law. Sa inyo pong foundation, sa AKF, Animal Kingdom Foundation, Yes, ma'am. ano po yung mga programa and mga hakbang na ginagawa po ninyo to increase consciousness at maging liable din po ito pong mga lumalabag sa batas? Napakarami po nating ginagawa. Meron po tayong mga community activities or services. Nagbibigay po tayo ng mga free spay and neuter vaccination and medical missions, sa mga community. And while doing that, naggagawa rin po kami ng mga education programs. Nagtuturo po kami ng animal welfare, dog bite prevention, compassion, dog behavior, para maintindihan ng mga tao ang kasanayan ng mga hayop, Ginagawa po natin to sa mga eskwelahan, sa mga kumpanya, sa barangay. So meron din po tayong mga trainings for our police officers para maintindihan din po nila at alam nila kung paano po i-enforce ang batas. And of course, we have communications and of course, social media campaigns. And we prosecute offenders. Ayan, na-mention niya, social media, tayo mga tao, tayo nakakita ng mga gantong cases, gantong scenario. Yung iba, binivideo, pinipicture, nakakarating sa inyo. Pero ano ba dapat talaga ang gawin ng isang mamamayan na nakaka-witness ng ganitong animal cruelty? Opo, pinapakiusap po namin doon sa mga nakaka-witness ng animal cruelty. One, do something if you can. Do something, stop it if you can. Pag sa tingin mo naman hindi mo kaya o ikaw ay in danger, report immediately to the barangay, to the police enforcement officers, report animal welfare organizations just like us, Animal Kingdom Foundation. But as much as possible, do not post. Bakit po? Kasi kumakalat yung cruelty in social media. The children sees the visuals of cruelty and it affects them po. Okay. So may mga nako-convict po na mga lumalabag dito? Yes po. Napakarami na po nating kaso na nafa-file against individuals who maltreat animals and who violates the law. Oo, dapat naman talaga Kailangan masampulan na mga to para hindi na ulit magawin pa nung iba, Curious lang, kung gusto ko balikan yung meat, saang lugar to? Saan particular dito sa Pilipinas? Talamak pa rin po yan sa Bulacan, Nueva Ecija, Baguio, Trinidad, sa mga probinsya po ng Batangas. Meron pa rin po yan, but it's not as much as what we had 10, 20 years ago. Ngayon po, nagde-decline na po yan dahil nga po sa ating programa, but meron pa rin po. Okay. So how can the public actually help, and also in support of your advocacy, para matigil itong pang-aabuso sa mga hayop? I think the very first thing that people can do is to be compassionate, to respect animals, to not hurt them. And of course, umpisan po natin sa pamilya natin, sa mga anak natin, kapatid, and then spread this. Spread this to the barangay, to your school, to the community, to your friends. Kasi pag lumawak po ang ating kaalaman at consciousness sa animal welfare, syempre po marami po tayong mga tao na magiging supportive sa ating advocacy. Ito naman, Dayan, yung mga taong gusto mag-adopt, mula sa inyong foundation, may qualification ba? Ano ba ang process? Opo, napakadali lang po mag-adopt. Sa amin, meron po kaming portal na makikita po sa ating website at sa Facebook. Makikita na rin po nila doon yung mga dogs and cats, that they can select and choose para po kung ito po ay mag-fit sa kanila. Fill up the application form. Ang qualification lamang po dyan. Dapat syempre kayo ay truly and genuinely pet-loving. You have the resources to take care of the animal, and then of course you have the facility. Your home is a home for the animal. You're not going to cage the animal. You're not going to tie the animals 24 hours a day. Yung social media accounts na lamang po para po yung mga gusto pong makipag-coordinate sa iyo. Yes, ma'am. Please
visit our Facebook page at AKF Animal Rescue. Yan din po ang ating IG page. So please come and follow us. Tulungan niyo po kami mag-spread ng animal welfare consciousness. Well, thank you so much, Attorney Maraming Heidi. salamat. Mabuhay po kayo. We are in support, of course, sa inyo pong magandang advocacy nito. Ikaw may pusa ka. Oo. Ako mayroon akong mga shih tzu. So talagang pamilya na ang turing natin sa Correct. mga alaga natin. Well, thank you again. Thank you so much po, Ma'am Attorney Diana. Heidi ng AKF.